Sit back and relax dahil eto na ang mga kahanga-hangang kwento ng kabayanihan. Hatid ng good news. Isang rider nagsauli ng sukli kahit ang anak may sakit. Hindi niya daw kilala. Isang babae, muntik nang ipasok sa motel. To the rescue, magpipinsang napadaan lang. Nakababatang kapatid, may natatanging regalo sa kanyang ate. Jolo, know that you will always be loved by Ate, and I will be here for you until my last breath. I love you, ate. Thank you. I love you too. Isang lola, araw-araw sinasamahan ang apong may kapansanan papasok sa eskwela. Sobrang ba mahal ko si lola ko. Thank you. Eto na ang mga kwentong kapupulutan niyo ng inspirasyon. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Hindi na raw sana aasahan ng isang commuter na ibabalik ng rider ang sukli niyang 700 pesos. Pero laking gulat niya nang bumalik ito kahit pang anak may sakit. Ngayong magpapasko na naman, panigurado, pahirapan na naman makakuha ng masasakyan. Kaya naman marami sa atin, pabook-book na lang. Mapapagastos man, mas mabilis at komportable naman ang biyahe. Pero paano kung sa pag-book mo, napagastos ka nga, wala pang panukli ang rider mo? Yan ang naranasan ng 26-year-old employee na si Ken G. May meeting kasi ako noon sa isa naming client. Pag mga ganong pagkakataon, may hinahabol akong oras, ang option ko talaga is mag-MC taxi na lang. Dahil walang barya, no choice na raw siya kundi ibigay ang 1,000 pisong buo. Pero ang rider, wala raw panukli. Dahil na rin sa pagmamadali, nagkamap ako sa idea na, sige, sandali lang naman ako sa may meeting ko. Kung gusto mo, ikaw na lang rin ang maghatid sa akin pa uwi. Iniwan ko sa kanya yung cash ko na hindi ko na naisip kung babalik pa ba siya or babalik pa ba yung sukli ko. Ang tanong, bumalik pa kaya si Kuya Rider? Ang motorcycle rider na bida sa viral post, binisita ng good news sa Caloocan City. Si Tatay Jeffrey. 8 taon na raw siyang humaharurot sa kalsada bilang rider. Ito na raw ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Lalo pat 3 sa 5 anak pa ang kasalukuyang nag-aaral. Yung pangalawa yung nag-aaral ng 3rd year college. Tapos yung pangatlo yung grade 11. Tapos grade 9 nag-aaral din. Pero kahit anong ganda ng takbo ng biyahe, kung minsan ang pagsubok nakaabang para tayo ay parahin. Hey, Laika! Nang ma-diagnose ang bunsong anak na si Angelica ng isang panghabang buhay na sakit na ischemic stroke. Dahil lang sa swimming, tapos kinagabihan, nilagnat po siya. Taas baba yung lagnat niya. Sinugod na sa ospital, hindi pa siya nakarating, nawalan siya ng malay. Merong tinurok sa kanya, pagising niya, parang stroke ang kinalabasan. Kinailangan pangaraw niyang 1 laang bahay sa dating katrabaho. Yung binayaran ako noon sa separation ko, yun yung pang namin sa bahay na nasangla din namin. Pero ulanin man daw siya ng maraming pagsubok. Ang prinsipyo niya sa buhay, manatiling tapat at lumabang lang ng patas. Kaya nang mangako siya sa pasahero niyang si Kenji na babalikan niya ito para sa sukli niya sa 1,000 piso, hindi raw siya nagdalawang isip na gawin ito. Nag-message sa akin na Sir, okay na po ako sa meeting, pwede ka nang bumalik. Sabi ko, OTW na po. Yun, pagbalik ko, natuwa siya. Si Jeffrey, bumalik dala-dala ang sukling 665 pesos. Na-appreciate ko na tumupad siya sa usapan na meron kami. Meron pa akong change na nasa almost 330. Pero nag-offer ako na, sige kuya, sa'yo na yan. Pero ang mas nagpaantig daw sa puso ni Kenji ay nang maihatid na niya si Jeffrey pauwi. Nagkahiwalay na kami, natapos yung transaction namin. Nag-message siya sa akin. Ang laman ng mensahe, hindi raw para humingi ng dagdag na tip, kundi ang litrato ng kanyang anak na bedridden.
Ang tip na nakuha, malaking tulong daw sa pagpapagabot ng bata. Kaya nakaramdam ako ng lungkot. And then, nung mga time na yon, na-appreciate ko talaga yung mga pinagdaanan namin nung araw na yon is dahil may pinagdadaanan sila or nasa sitwasyon sila na nahihirapan na sa buhay, pero lumalaban sila. Laking pasasalamat ni Jeffrey kay Kenji dahil matapos na i-post ito sa social media, dumagsa ang tulong sa kanilang pamilya at sa anak niyang si Angelica. Kay Sir Kenji, salamat sa kanya dahil sa ginawa niya, maraming na-inspire. Nag-connect ba yung nangyari sa akin, nangyari sa anak ko. At ngayong araw, si Kenji muling paparahin ang nakilalang Good Samaritan para kamustahin siya at ang kanyang anak. Ka nandito! Gusto lang kita bisitahin, regalo ko kay Angelica. Punta natin siya. Pwede ba to? Let's go, angkas mo ulit ako. Nagulat ako sa'yo ah. Andiyan si Laika. Diyan. Hello, ma. Hello. Hello po, kamusta? Hi. Naalala mo pa ako? Ha? Thank you. Thank you po. Prank niyo ako ah. Sa blessing. Thank you po talaga, Sir Kenji. Binago mo yung buhay. Hindi, wag na po, wag na po. Kung magpapasalamat tayo, siguro doon na lang sa mga tao na talagang naging on hand sila sa pagtulong sa atin. Pagaling ka na, marami nagpe-pray para sa'yo. At ang good news, makalipas ang 4 na buwan, si Angelica nakakakain na ng mga solid food. At hindi lang yan, sumasailalim na rin siya sa physical therapy session. Hirap pa rin sa gastusin sina Jeffrey dahil sa mga bayarin at maintenance na gamot. Pero laking pasasalamat pa rin niya sa mga tumutulong sa kanilang pamilya. Lalo na sa naging pasahero niyang si Kenji. Sa hirap ng buhay, ang isang salita na naipangako natin sa kapwa, minsan mahirap nga namang panindigan. Pero tandaan mga kapuso, ang kabutihan sa dulo palaging nasusuklian ng biyaya mula sa Diyos. Viral video online. Isang babae ang muntik nang ipasok sa motel ng isang lalaki. Mabuti na lamang at to the rescue ang magpipinsang napadaan lang. Nitong mga nakaraang linggo, ilang kaso ng pagpatay sa loob ng hotel ang nabalita. Nagpapakitang hindi ka dapat basta sumasama sa taong hindi mo lubos na kilala. Tulad na lang sa viral video na ito, ang isang babaeng nagmamadaling pumasok sa sasakyan ng mga taong hindi niya kakilala. Umiiyak. Natatakot. At tila may tinatakbuhan. Hanggang sa ang mga sakay ng sasakyan hindi na napigilan pa. At kinumpronta ang nasabing taong tinatakasan. Hindi niya daw kilala. May tumindig kaya at magpakita ng kabayanihan sa babaeng nangangailangan ng saklolo? Kwento ng uploader ng viral video na ito na si Stephen. Habang nagmamaneho raw siya kasama ang kanyang mga pinsan, may nadaanan silang isang babae at isang lalaki na nagtatalo sa tabing kalsada. Nagbibiroan kami na ba't kayo nakaharang sa kalsada. Yung binabaan nung pasahero is an apartel. Nung tumagal, yung babae was not okay. Nakita ko yung facial expression niya, yung body language niya. She was uneasy. Bilang isang trained martial artist, si Stephen mabilis na nakaramdam na may kakaiba sa pagtatalo ng dalawa. He was trying to check in yung babae pero ayaw ng babae. Tanongin mo nga din, matay okay ka lang.
Ate, okay ka lang? Tinanong namin, ate, okay ka lang? Nilakas ko na lang kasi para si ate din alam niya na may babae dito, hindi mo kailangan ding matakot. Ano nangyari? Ang babae umiiyak at takot na takot. Ano ginawa sa'yo? Abante ka na. Abante na. Abante ka na. Abante ka na. Pero nang binabaraw ito ni Stephen at ng isa pa niyang pinsan, ang lalaki tumakbo palayo. He found the guy na nag-offer ng trabaho. Hindi lang sila nag-meet doon sa website online, but also, she was looking for a job. So may ganung factor. At dito na raw pinaubayan ni na Stephen ang sitwasyon sa mga pulis. Sa mga ganitong klaseng eksena, handa ka bang magpakabayani para saklolohan ang inaapi? Ang kunwaring eksena, mag-isang nakatambay sa pampublikong lugar ang ating kasabwat na babae. Nang ang kasabot naman nating lalaki, kunwaring makikipagkilala at yayayain pa siyang sumama sa kanya. Para sa kaayusan ng magiging social experiment, may nakabang din ang good news na security personnel. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa paligid nila? Hello, excuse me. Mag-isa ka lang? Gusto mo ng work? Hindi. Ano bang Hindi, meron akong i-offer sa'yo dito lang malapit na sa hotel ko. Baka trip mo, ta? Ayoko, kuya eh. Hindi, dito lang. Hindi ba inaantay rin ako, kuya? Sige na. Ayoko, kuya. Ang babae at lalaking ito nakahanda ng pumagitna sa eksena hanggang ang ating kasabwat na babae ay lumapit na sa kanila. Hindi, promise, matatanggap na agad yun. Hindi, nag-a-apply yan. Nag-a-apply sa amin nung araw. Ayaw nga niya eh. Alam mo pa yung ginagawa mo. Hindi, kakilala ko yan, nag-ano yan dito. May ako niya. Tignan mo, sabi niya ayaw nga niya. Ba't ayaw mo pang umalis? Pamimilit yan, alam mo ba yan? Kuya, alam mo, antay-bastos mo yung ginagawa mo, alam mo yon? Nalala ko yan, ba't mag-security pa? Kuya, kakilala mo, ba't natakako sa'yo? Kung nakakilala mo. Andyan lang yung barangay na Marikina Heights, so tara doon tayo mag-anuhan. Hep, hep, hep! I-reveal na natin ang tunay nating ganap. Social experiment lang po yung nangyari kanina. Mga talent po namin po. Sorry po. Pag ganun, wag matakot humingi ng tulong. Sa susunod naman na eksena, ang kasabot nating babae susubukang hindi humingi ng tulong sa iba. Meron pa rin kayang mangingialam sa kanila? Mag-isa ka lang? Gusto mo ng trabaho? Anong trabaho ba yan? Hindi, dito lang sa may hotel ko. Tama ka lang sa Hindi ko rin naman sasabihin yung trabaho. Sige na. May inaantay lang ako dito, kuya. Sa hotel lang naman yun eh. Bigla ko lumalapit dito. Ba't ba namimilit ka? Ang mga nagtitinda, hindi na naiwasang mangialam. Bakit? Hindi po, may inaantay lang ako dito. Bigla-biglang lumalapit Di ba to. nag-chat nga tayo? Nag-chat, may inaantay ako dito. Wait lang. Dito ka na lang. Nasasaktan na ako ah. Kuya, wag. Hindi ko siya pinipilit. Hindi po, bigla-bigla na nga lang naghanap yun dito eh. Dito ka na lang. Kuya, wag. Naku, bago pa tumawag ng barangay, social experiment lang po. Sir, ma'am, sorry po. From GMA po kami. Social experiment lang po ito. Pasensya na po. Kahit alam ko po sa sarili ko na bakla ako, kaya ko po maging lalaki basta pag alam ko may mali ako nakikita. Sometimes they talk about nakainom naman siya. Sometimes she was the one who initiated the date. Pero at the end of the day, nobody is asking, why did he assault her? Why did he do it even without her consent? Ayon sa District Women and Children Concern o DWCC, maging maingat sa pakikipagkita o pakikipagkilala sa taong hindi mo lubusang kilala. Huwag basta makipagkita sa ka-text o ka-chat, lalo na kapag hindi mo naman siya kilala. Kung makipagkita man tayo ay magpaalam tayo sa ating magulang o mga kamag-anak para just in case alam nila kung saan tayo hanapin.
At kung isa ka naman sa makakasaksi ng ganitong eksena, maaring tumulong pero mas mabuti kung tumawag ng saklolo. Mga kapuso, mahalaga ang ating tulong. Kaya sa tahanan o saan man, maging mapagmatyag. At kung may nasaksihang ganitong eksena, huwag mag-atubiling tumulong sa abot ng makakaya. Isang nakababatang kapatid, may regalo para sa kanyang ate. Isang regalong magdurugtong sa kanyang buhay. Hindi raw lahat ng mga superhero ay may kapa. Pero paano kung ang hero mo ay kapatid mo pala? Nakilala namin ang magkapatid na Jolo at Josel mula sa Marikina. Gaya ng tipikal na magkapatid, nag-aasaran at naglalambingan man, wala naman daw tutumbas sa pagmamahal nila para sa isa't isa. Siya yung role model ko kasi. So, sa kanya talaga ako nagpapaturo lahat-lahat. Palagi di kami nagkukulitan. Hindi siya stricto na ate. Bunso si Jolo sa 9 na magkakapatid, habang si Josel naman ang pampito. Lumaki raw ang magkapatid sa pamilya ng mga musikero, kaya ang madalas na naging bonding nila, musika. I feel alive kung kumakanta, nag-music, and ganyan. Masaya raw ang himig ng buhay noon ni Josel. Yun po, I was living my best life, I would say, nung college ako. So, yeah, super fun. Pati ng araw sa eskwela, nag-e-excel siya. Kaya laking tuwa ng pamilya nang makapagtapos siya sa UP Tacloban sa kursong accountancy. Nagsimula siyang magtrabaho bilang accountant. Si Josel, puno ng pangarap para sa kanyang kinabukasan. Pero ang hindi niya nakalkula, ang pagsubok na nakatakda palang bumago sa buhay niya. Feeling ko, I'm always tired. Akala ko fatigue lang or stress sa work. Hanggang sa isang araw, nagpasya na siyang magpadoktor. October 3 ng gabi, sobrang hirap na akong huminga kasi sobrang parang nalulunod ako. And then ang BP ko is 180 over 120 ata yun. And then yung heart rate ko umabot ng 150. Yun pala, yung toxin sa katawan nagbe-build up na. Bumaligtad daw ang kanilang mundo nang si Josel na-diagnose na may Buerger's disease, isang autoimmune disease na nakapipinsala sa kidney o bato. Parang na-betray ng immune system ko yung katawan ko. Yung in-attack niya yung kidney ko. Yun ang explanation ng mga doctors. Yung nakita ko si ate na parang sobrang iba na talaga yung niya, yung mukha niya, tas parang namamanas na siya, parang iba na to. Ang simpleng check-up lang dapat, nauwi sa masakit na katotohanan. Never pa akong na-admit sa hospital noon mga time na yun. And then all of a sudden, kailangan ko ng mag-dialysis. So, forever na pala ito magda-dialysis ako 3 times a week, sabi nila. Buong magdamag kaming nag-iiyakan. Hindi ko lubos maisip na sa murang edad niya, ganon, magda-dialysis na siya. Sa gitna ng unos, nanatili ang suporta ng kanyang pamilya. Bukod sa dialysis, ang tanging pinanghawakan daw ni Josel, ang pag-asang mabibigyan siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng kidney transplant. 6 months into dialysis, sabi ko, mag-ano ako for kidney transplant. So, ang first na naging donor ko is si Kuya. Parang may nakitaan na problem sa sa first mga initial test niya. Hindi na-push through yung little sister ko. Lumipas ang halos 3 taon, 431 dialysis sessions, 3 denied transplant. Suntok man sa buwan, pero ang kapatid na si Jolo to the rescue. Bato-bato sa langit, sinong mag-aakalang sina Josel at Jolo perfect match pala. Literal na hulog ng langit. Nag-align sa amin lahat perfectly nang walang mga naging complication. It's meant for us na parang yun na talaga yun. Humiling lang ako ng sign kay Lord na kung ako talaga, tapos yun, umokay lahat ng test. Ito na po yung pinakamalaking regalo na binigay ko sa kay ate. At pagkatapos sumailalim sa ilang pagsusuri, nitong July 15, inihandog na ni Jolo ang pinakamagandang regalo niya sa kapatid.
ang regalo ng panibagong buhay. Nag-work na agad yung kidney ko kasi nakaihi na agad si ate. Kaya sobrang saya ko po nun kasi hindi nasayang yung binigay ko sa kanya na Matapos ang operasyon, malaki raw ang ipinagbago ng buhay nilang magkapatid. Kung yung sa iba, parang normal na lang sa kanila yun. Pero naging pangarap ko talaga siya na uminom na hindi nagigilty. Yung makaihi lang sa everyday, blessing na din talaga siya. Kasi dati, mahirap talaga sa dialysis. Pero ngayon, may experience mo na ulit yung pangalawang buhay na. So, lalo na gifts siya from my brother. Ang good news, si Josel may trabaho na ulit bilang home-based accountant. At si Jolo naman, abala sa pag-aaral bilang isang BS Financial Management student. Sa katunayan na nga, excited na raw siya sa kanyang OJT sa susunod na buwan. At sa darating na Abril naman, opisyal na siyang magtatapos sa kolehiyo. Sobrang thankful kay God sa lahat ng mga blessings niya sa ating family, and finally natuloy na tong transplant na pinaka-wish ko, and I know wish din ng family. So, ayan. Pero kung meron man daw siyang lubos na pinasasalamatan, ito ay si Jolo na hindi nagdalawang isip na ibigay ang isa niyang kidney para dugtungan ang kanyang buhay. Thank you for giving me life, for letting me live again, because I really thought I'll never be able to experience how to fully live again. But it's all thanks to you. So, Jolo, know that you will always be loved by Ate, and I will be here for you until my last breath. I love you, ate. Thank you. I love you too. In sickness and in health, yan ang pinatunayan ng magkapatid na Jolo at Josel. Dahil maging sa hirap at ginhawa, basta pamilya, palaging magkasama. Baba na yung tinapay. Isa ba sa mga superhero ng buhay nyo si Lola? Sige na nga at i-flex nyo siya. Yung lola ko, malambing at masarap magluto. Hindi matatawaran ang pagmamahal niya sa aming mga apo niya. Ismail nga dyan. Wala na nga raw hihigit pa sa pagmamahal ng isang lola. Handang magmahal ng walang katumbas. Gaya ng super lola na ito na pinusuan at pinahanga ang mga netizens sa social media. E paano ba naman sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi basta-basta ang pagsasakripisyo ni Lola Virginia para sa kanyang apo. Binubuhat, isinasakay sa wheelchair, at inihahatid sa eskwelahan ang kanyang apo na kanya raw ginagawa ng mag-isa. Nag-aakay at nagbubuhat ng wheelchair. Ito ang araw-araw na gawain ng isang lola para alalayan ang apong may karamdaman papasok sa eskwela. Milyon-milyon lang naman ang views nito online na nagpaluha at nagpaalala sa kanilang mga pinakamamahal na lola. Siya si Lola Virginia, ang 69-year-old na super lola ng Apari, Cagayan. Karin kam dibigat ingken kon galaseten lago. Tapos paliguan ko. Tapos pakainin ko, magpalit ng damit ng uniform. Ang mundo nga raw ni Lola Virginia, umiikot na sa pag-aalaga ng kanyang 11 taong gulang na apo na si Paulo. Maging ang uploader ng video na si Angel, saludo raw sa sakripisyo at tiyaga ng ating super lola. Nagkaroon ako ng pagkakataon i-video para ma-inspire yung mga tao na kahit may kapansanan, pwede mong pag-aralin, kahit nahihirapan silang maglola, pinipilit pa rin nila para lang matuto yung bata. Pagdating sa eskwela, galing sa tulak, buhat na naman ni Lola, papunta sa hagdanan, makikita mo yung tiyaga eh.
Punta kami sa school, buhat ko sa taas, ihanda ko ng upuan niya. Ihanda ko ng notebook na at papel, lapi. Pero si Lola Virginia, may malalim na dahilan pala kung kaya't gano'n na lang kabusilak ang pag-aaruga niya sa kanyang apo. Inbati ni nanang na kanya't yung patabulan na, tanapan nagtrabaho sa Manila. Idi nakasarak ti nangiko kanya ng agabroad, iyak na lang ako, parang spray ako. Ang dalawa umaasa sa ipinapadalang sustento ng ina ni Paulo mula sa ibang bansa. At dahil bihira sa isang taon lang kung makauwi ang ina, si Lola na ang tumatayong knight in shining armor ng kanyang apo na kanya raw ginabayan para makapagtapos ng pag-aaral. Kahit kumit nga kwa, magandang buhay niya Paulo, so nga ramidik amin niya kapela. Mabait, sobra. Pag may galinat ako, mumukulungan ako, gumaling. Tapos, kad tutumbate, pinapakain ako. Si Lola Virginia, hindi raw susukuan ang kanyang pinakamamahal na apo. Ang tanging araw niyang nais para rito ay maiparamdam na ang tulad niya kayang mamuhay ng normal at may puwang sa mundo. Hanggang kaya ko, mas lalo ng na bright issue na masaya-saya ako. Si Paulo, labis daw ang pasasalamat sa kanyang Lola Virginia sa sakripisyo at pagtsatsaga sa kanya. Sobra, mahal ko si Lola ko. Thank you. Kasi pinag-aral na ko kahit hindi na kaya na. Ang good news, sa kabila ng iniindang kondisyon ni Paulo, eto, at isa lang naman siyang honor student sa kanilang klase. Kaya sino pa ba ang lubos ang tuwa at saya? Maragsakan na, saya ako. Parang balit na, may kadejay, nagtintibaro ko na nasakit. Awan, maawan, numalay, honor na. At para may mapagkaabalahan at mapagkakitaan si Lola habang nasa bahay, may munting handog na grocery items ang Good News team. Uy, agado. Salamat. Salamat po. Thank you po. Thank you. Kami nawala ato. Magic. Salamat po. Masaya. Sobra. Salamat po. Thank you. Good news. Ang alaga at malasakit ng isang lola, hinding-hindi matatawaran kailanman. Kaya't habang sila'y nabubuhay, ipadama natin ang wagas na pagmamahal sa kanila. Kinpintit ka at tulad, mabuti. Apa, salamat po dahil alaga mo ako, baka baby ako. Salamat. Sana'y na-inspire po kayo sa hatid naming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.